Mommy, may numero na 0 sa ulong tito na ito. Mamamatay ka na. Kaninong bata ito? Sinusumpa mo ako. Sorry. Sa totoo lang, nakikitang ako ang kamatayan. Kung anong numero na sa ulo, yun ang bilang araw na mabubuhay. At ang numero sa ulo mo ay Baliw ka ba? Ang malas naman. Mami, may 0 din sa ulong ate na ito. ano? Bakit lahat ng tao 0 ang nasa ulo? Niyan, sigurado ka bang hindi ka nakakamali? Tama naman eh. Bakit ganito? May mangyayari kaya sa eroplanong ito? Bata malapit ng lumipad ang eroplano, hindi ka pwedeng tumayo. Umupo ka na. Itatalik ko na ang seatbelt. Maaksidente ang eroplanong ito, hindi dapat lumipad. Ano? Makinig kayo sa akin. Ang eroplanong ito, malaki ang posibilidad na babagsak sa biyahe at kayo. Lahat mamamatay. Ano yan? May sakit yata. Toad ba? Sabi ko sa inyong mag-ina, wala na bang katapusan niya? Kailangan mo ba talagang sumpain kaming lahat na mamatay? Ma'am, sabi niyo po may aksidente ang eroplano, may basehan ba kayo? Ang anak ko ay isang special na bata. Kaya niyang, makita ang kamatayan ng mag. Baby, ngayon sa school, nakinig ka ba sa teacher? Opo. Mami, parang nanaginip ako kay Lola. Sabi ni Lola, bibigyan pa akong regalo. Anong regalo? Yung makikita ko raw, ang oras ng kamatayan ng iba, kung anong numero, yun ang bilang araw na mabubuhay. Ang galing naman siyempre. Mami, may pulang sa ulo ng ate na ito. Ano ate, may sakit ka ba? Mamamatay ka na ba? Bata, huwag kang magsalita ang kung ano-ano. Pasensya na. Baby, sa susunod huwag kang magbibiro ang ganyan. Napakawalang galang. Pero mami, nasa ulo talaga ng ate na ito ang 0. Mami, anong meron wala? Nakakakita ang oras ng kamatayan. Akala mo na sa pelikula. Todo yan. Yung nakikitang ko na numero ay yung natitira niyong oras sa buhay. At ngayon lang nakita niya na lahat kayo, 0 ang nasa ulo. Ibig sabihin tiyak na may aksidente ang eroplanong ito. Walang makakaligtas. Ang labo naman ng sinasabi mo. Ito ba, live stream na pamameke para sumik... Haha, talaga namang sa daming tao iba-iba. Puro kalokohan lang. Mga sinong maniniwala sa mga kabaliwan na yan? Tito, tita, pakiusap maniwala kayo sa akin. Hindi ako nagsisinanggaling. Bata kung magpapakalat ka pa kung ano-ano, papatulan kita. Hindi ako bata, nakita ko talaga. Lahat kayo 0 ang nasa ulo. Ma'am, malapit nang lumipad ang eroplano. Pakiusap umupo na po kayo kasama ang bata. Hindi pwede ang eroplanong ito. Talagang hindi dapat lumipad. Kung hindi, lahat ng tao mamamatay. Pulis, tapos, diba? Bumaba ka na, bumaba, ma'am. Paki po huwag mapakalat na nakakatakot na balita sa pampublikong lugar. Nakakabala na kayo. Sa aming pang-araw na trabaho. Sinasagip ko kayo, hindi ko kaya manood na mawala ang napakaraming buhay sa harap. Anong nangyari? Hindi ko kayang manood lang na mawala ang napakaraming buhay sa harap ko. Anong nangyari? Kapitan, sabi yung babaeng ito na may aksidente ang eroplano natin. Kaya tayong lahat. Sumabay sa kanya bumaba ang eroplano. May pakiusap kumalma po kayo, ang aeroplano namin ay regular na ni-repair. Talagang walang problema. Sinabi niyong may aksidente ang aeroplano namin, may basihan pa ka. Basihan yung numero sa ulo mo, pareho silang 0. Ibig sabihin mamamatay kayo lahat ngayong araw. Oy bata, ba't puro kasinungalingan ang sinasabi mo? Bata ka pa, tinuruan ka ba ng nanay mo? Sabi ng nanay ko, ang batang hindi dapat ay hindi mabuting bata. Kapitan, pakiusap maniwala kayo sa akin. Hindi talaga nagsisinungaling ang anak ko. Ang eroplanong ito ay tiyak na hindi dapat lumipad. Kayo, naniniwala ba talaga kayo sa sinasabing babaeng ito? Baliw lang siya. Bawal mo sabihin na baliw ang nanay ko. Ma'am, pakiusap makipagtulungan pa kayo, kung hindi pa kayo makikipagtulungan sa amin, baka kailangan ka na kayong palayasin sa aeroplano. Maniwala naman kayo sa akin kahit isang beses. Mas mabuti ng sigurado kaysa magsisi. Kung may mangyari, huli na ang lahat. Baliw ka ba? Isang bata, isang salita, papababayin kami sa aeroplano. Tuwagin ng security, pakitin sila. Bumaba na kayo, bumaba bilis, bumaba na kayo. Hindi kayo nakikinig mga bobo kayo, ano gagawin mo? Ma'am, pakiusap makipagtulungan sa amin. Bitawan niyo ang mommy ko. Bitawan niyo kami. Bitawan niyo ang mommy ko. Nia! Bitawan niyo ang mommy ko. Nia!
Bata, okay ka lang ba? Daddy. Mommy, nahanap ko na si Daddy. Hindi bata, nagkakamali ka. Hindi ako daddy mo. Ikaw yun? Kamukha mo talaga si Daddy sa panaginip ko. Daddy? Miss na miss kita niyan. Baby, hindi siya ang tatay mo. Pero Mommy, kamukha talaga niya si Daddy sa panaginip ko. Pakiusap kayong nakikala, bumaba na lang kayong eroplano at dun kayo mag-usap. Lilipad pa ba ito? Ilang oras na bang nasayang sa lahat? O nga, bumaba na kayo. Bumaba na kayo. Ngayong araw kung hindi titigil ang eroplano, hindi ako alis. Oy, sabi ko, babae ka, gusto mo bang makatikim ang suntok? Nagmamadali akong mag-business trip. Kung maantala ang trabaho, pananagutan mo ba? Mas mahalaga ba ang trabaho kaysa buhay? Tumigil ka sa pagsasabi ng kalokohan kung hindi ka magtatrabaho, ikaw ba ang magbibigay sa akin ng sweldo? Kung ayaw mong lumipad, umalis ka na. Umalis na, umalis na, umalis na. Umalis, bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Tigil, bitawan niyo sila. Bitawan niyo ako. Daddy, Daddy. Tigil, bitawan niyo sila. Naniniwala ko sa sinasabi nila, sasabay ako sa kanila bumaba ng eroplano. Sir, sigurado po ba kayong sasabay kayo sa kanila Sigurado ako. Daddy, nawala na ang zero sa ulo mo. Buti na lang hindi ka na mamamatay. Naku naman. Sa mundong ito, may mga tangang naniniwala talaga. Nakakatawa naman. Kung maniwala kayo o hindi, ako naniniwala. Kapitan, iminumungkahi ko na itigil mo na ang lipad ng eroplanong ito at suriyan ng maigi ang sira. Pasensya na sir, hindi ko pwedeng gawin dahil sa mga pahayag na walang sapat na ebidensya. Na magpatigal ang buong eroplano, Kapitan, naguguluhan ka. Isang beses lang naman hindi lumipad. Ano naman? Ito ay dandang buhay. Tumigil ka sa panloloko. Anong problema ng airline niyo? Hindi niyo ba kayang ayusin ang ganitong kaliit na bagay? I refund ang ticket. Bumaba kayo. I refund ang ticket. ma'am. Ngayon pinalabas ko kayo agad sa eroplano kung hindi tatawag ako ng mga tauhan ng airport para ipatupad ang batas sa inyo. Hindi ako alis. Hindi ko kayang panorin ang napakaraming tao na magpakamatay. Alisin, Maniwala naman kayo sa kahit isang beses. Kapitan, hindi pwedeng lumipad. Hindi pwedeng lumipad, Kapitan. Mommy, ang sama ng mga taong hindi na ako tutulong sa kanila kailanman. Yan. Ang buhay ay napakahalagang bagay. Sa susunod, kung may makita kang numero, sabihin mo pa rin kay Mommy. Si Jen na nga. Daddy, saan ka pupunta? Hindi ka ba maghahatid sa aming pauwi? Niyan. Hindi talaga siya ang daddy mo. Hindi siya kilala ni Mommy. Siya yun. Okay lang, ihahatid ko kayo, Pauwi. Hindi na kailangan. Abala pa. Yehey, uwi kasama si Daddy. Ginawa ko na ang aking makakaya. Sana lang. Sana may himala. Sa wakas makatulog ng mahimbing kung saang mental hospital kaya. Nakatakas ang baliw na babaeng yan, hindi naman nasisira ang eroplano. O nga, gusto tayong lukuhin na bumaba ang eroplano. Kung bumaba tayo, di ba sayang ang pera natin sa ticket? Meron pang tangang sumama sa kanila, nakakatawa talaga. Diba pati yung mga ganyang kalokohan may naniniwala. Sa wakas makatulog ng mayos. Kapitan, yung batang babae kanina parang totoo ang sinasabi. Kaya kinabahan ako, laging nag-aalala na may mangyayari. bawa magsalitang malas, wala namang mangyayari. Kapitan, basag ang windshield. Ano gagawin? Tower, ito ay Haiching 6332, basag ang windshield namin. Humahiling ang pagbalik. Tower, natanggap, magkisigat tower. Huwag kayong mag-panic. Anong nangyayari? I fasten ang seatbelt. Basag ang windshield ko, humihaling ang pagbalik. Yan. Sa susunod, huwag kang tatawag ang daddy sa iba. Nakakahiya para kay Mommy. Huwag kang mag-alala, Mommy. Kapag kasal na kayo ni Daddy, hindi na ako tatawag. Yung iba na Daddy, kailan ka magpapakasal kay Mommy? Ay, niyan. Nahiya si Mommy. Pasensya na. Okay lang, bata naman kaya walang masama. Sir ma'am, yung Aeroplan 6332 kanina biglang bumagsak. Kayo bilang mga nakaligtas, kailangan naming imbestigahan.
Ano? Ma'am, ibig sabihin ba nakita ng anak niyo ang mga taong mamamatay na may countdown number sa ulo kaya kayo naunang bumaba ng eroplano? Oh, naman. Bata bawal magsinanggaling kay Tito. Ang sinanggaling ay aso, woof woof. Pakiusap maniwala kayo sa amin. Hindi talaga nagsisinanggaling ang anak ko. Ms. Jang. Based sa aming pagkakaintindi sa ngayon, wala siyang kinalaman sa aksidenteng pagbagsak na ito. Pirmahan niyo lang dito at makakalis na kayo kasama ang bata. Kung may bagong ebidensya, makikipag-ugnayan pa kami sa inyo. Salamat sa inyo. Tara, Mr. Chen. Mas mabuti kung hindi kayo alis ng Haicheng sa mga susunod na araw. Kung may bagong lead, makipag-ugnayan kami sa inyo anumang oras. Sage, ingat kayo. Ito ba ay nagkataon lang? O mayroon talagang death countdown? Sir, nawala si Madam... Ano? Sir, nawawala si Madam... Ano ang ginagawa niyo? Hindi niyo mabantayan ang isang matanda. Nasaan si Daddy? Ba't nawala? Hindi ba niya tayo ihahatid pa uwi? baby busy sa trabaho si Tito, si Mommy na lang ang makatid sa iyo pauwi. Okay, Hindi. kung sino ang unang makauwi, may reward na ice cream. Nag-cheat si Mommy. Masarap pa, masarap. Sa susunod bibigyan kita ng ibang flavor. Jiang Yuning, saan ka na naman nagpunta? Hindi dumalo sa blind date, hindi sumasagot sa telepono. Tita, Tumahimik ka. Isang bastos na anak lang karapat-dapat bang maging kamag-anak ko. Yan. Huwag kang matakot. Tulungan mo si Mommy, itapon ang basura. Dahan-dahan ha. Jiang Lexue, ganito ka magsalita sa anak ko. Binigyan na kita ng respeto ha. Sinaktan mo ako. Hindi sumusunod ang nakababatang kapatid. Ano naman kung saktan ng ate? Mahal kong 8. Mag-joy ka sa mga lalaki na binigay ng kapatid mo. Pagkatapos ngayon, sisirain ko ang reputasyon. Saan siya nagpunta? Habulin, huwag siyang makatakas. Sino ka? Huwag kang matakot. Pananagutan kita. Kung hindi dahil sa pagdroga mo sa akin noon, na nagdulot ang pagbubuntis ko bagoy ka sa. Bakit nasira ang pangalan ko at pinalaya sa pamilyang Jiang? Anong kinalaman ko sa'yo? Ikaw mismo ang nagkamali ng kwarto. Hindi ko alam kung sinong lalaki ang nakasama mo. Ikaw. Matandang bruha, di marunong tumingin sa daan, Lola. Di marunong tumingin na sa daan. Lola, at Tubig. Gusto ko ang tubig. Lola, dahan-dahan Lola. Lola, wag mong inumin ang tubig na yan. Lubing baboy, gusto mong uminom ng tubig at kumain, di ba? Buti pa madumi ang sapatos ko, linisin mo para sa atin. Pag-isipan kung bigyan ka ng tubig, Jiang Lexue, ang lakas naman ng boses mo. Hindi naman ako bingi. At saka, itong matandang ito maglinis ng sapatos ko, nadudumihin pa ako. Lilinisan ko, Lola. Ang paglinis ng sapatos ay gamit ang kamay. Anong tinidingin-tingin mo? Matandang walang kwenta. Hubarin mo ang damit mo at gamitin sa paglinis. Kailangan ko pa bang ituro yan? Lola, huwag mong sundin ang sinasabi niya. Jiang Lexue, huwag kang masyadong makalat. Lola, masama siyang babae. Huwag natin siyang pansinin. May tubig siniyan para sa iyo. Lola, dahan-dahan lang sa pag-inom. Huwag magmadali. Dahan-dahan. Masarap. Mami, kawawa naman itong si Lola. Tulungan natin siya. Xiao Jojo. Lola ko, hindi ako si Xiao Jojo. Niyan ang pangalan ko. Niyan. Ang bait mong bata, kamukhang kamuha ng aming si Jojo nung bata pa. Ikaw talaga ang magiging asawa na apo. Ang magiging asawa ng apo ko. Kakawala lang asawa, biglang may dumating na Lola. May demensya pala. Jiang Yuning,
Pagkatapos umalis ng pamiyang Jiang, lalong lumala ang lagay mo. Isang asawang pulubi, isang anak na pabigat. Ngayon, may dagdag pang lolang bobo. Nakakayak sa kakatawa. Hindi pulubi ang apo ko, marunong siyang maglaro ng video games. Video games, yan ay isang batang tambay na walang pinag-aralan. Bawal mong sabihin yan sa apo ko. Isang matandang pulubi at isang batang pulubi. Bagay na bagay kayo. Mami, pabigat ba ako at batang pulubi? Siyempre hindi, ikaw ang kayamanan ni mommy. Paglaki mo, katulad ng nanay mo, mang-akit na matatandang lalaki para maging kayamanan. Jiang Yuning, hinampas mo pa talaga ako, lalaban ako sa iyo. Sabihin mo sa nanay mong kapit. Gusto niya akong pawin agad para sa arranged marriage at kapalit na dowry. Mas mabuti pang siya na lang magpakasal at saka, kung sa susunod, magalat ka pa sa harap niyan. Naalala ko. Ang pinakagusto mo yung iyong buhok, diba kung susunugin? Ganon, din pa kaganda. Jiang Yuning, huwag kang magpakatanga. Ikaw na may anak na matandang babay na tuwasiwang sa iyo, ayon ang swerte mo. Ulitin, mo pa. Balu ka. Sasabihin ko kay Ite, hindi ka patatawarin ni Ite. Tika ka lang diyan. Lola, dahan-dahan lang sa pagkain. Huwag mag-alala sa iyo lahat to. Lola, tinawagan ko na po ang apo ninyo. Malamang nasa daan sa siya ngayon. Lola, Lola, ayos lang po ba kayo? May tama ba kayo? Sino ka? Hindi kita kilala. Lola, si tatay. Niyan bakit nandito ka? Hi. nakita na naman tayo. Ikaw pala yung apo na mahilig maglaro ng video games na sinasabi ni Lola Lee. Kayo pala ang nagligtas sa lola ko. Walang anuman, maliit na bagay lang. Hindi yan maliit na bagay. Ang lola ko ang pinakamahalaga sa akin. Kahit ano pa man, kailangan ko kayong pasalamatan ng maayos. CJ, yung pagkain na to ay libre mo na, yun na ang pasasalamat. Lola Lee, malamang gutom na gutom siya sa mga nakaraang araw. Dahan-dahan lang. Lola, dahan-dahan. Hindi kita kilala, lumabas ka. Lola, wag matakot. Ito si tatay ko, hindi siya masama. Lola, ako si Mojo. Hindi niyo ba ako naalala? Xiao Jojo, oh. Xiao Jojo, ako ang Xiao Jojo ninyo. Mahilig si Xiao Jojo sa hipon. Kaya pala kanina ayaw kumain ng hipon ni Lola, gusto pa ilagay sa bulsa. Para pala, sa iyo yun. Salamat, Lola. Sabi ko ayoko sa blind date, patay na ang nanay ko, kaya wag mo na akong takutin gamit siya. Patay nga nanay mo, pero nandiyan pa ang abo niya. Pag hindi ka sumunod sa akin, sasabugin ko ang abo niya ngayon din. Huwag mong subukan. Tingnan mo kung hindi ko magawa. Kasal na ako, may asawa na ako kaya hindi ako magpapakasal para sa negosyo. Kalimutan mo na yan. Ako, Saan ako hahanap ng asawa? Miss Jiang. Gusto mo bang ispin na pakasalan ako? Miss Jiang, palagi akong ina-advise ang doktor na magkaroon ng pamilya ng maaga. Makakatulong sa kalusugan ni Lola ang manirahan sa isang matatag na kapaligiran. Dahil kailangan mo rin ng mapapangasawa, bakit hindi tayo magkontrata? Magsama-sama tayo at kapag may nakilala na tayong gusto natin, maghihiwalay na lang tayo. Wow, ang gandang bahay na to. Sakto, yung maliit kong bahay ay hindi kasya ang pamilya natin. O bakit na lang natin upahan to? Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung magkano renta dito? Wala. Paano naman mangyayari yun? Baka naman may masama sa bahay na to. Ano bang iniisip mo? Pinili ko na yung bahay. Bakit ang pangalan ko ang nakalagay sa titulo? Regalo sa kasal.
Masyadong maikli ang panahon para maghanda ng iba. Pero ito ang pinakamalapit na school district sa kindergarten ni Nian. Hindi pwede. Ikaw ang bumili nito. Hindi ko pwedeng tanggap. Hindi pwede. Ikaw ang bumili nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Kung ikaw ang may-ari, ibig sabihin ba ay papalayasin mo kami ni Lola? Siyempre hindi. Yun na yun. Anong pinakaiba kung kanino nakapangalan? Sabi ni Lola Lee, naglalaro lang daw siyang video games. Malamang lahat ng ipon niya ay nagastos sa bahay na to. Ito ang card ng sahod ko, maliit lang ang laman, pero darating daw ang isang malaking pera. Hindi ka ba natatakot na nakawin ko lahat ng ipon mo? Naniniwala akong hindi mo gagawin yun. Kahit kontrata lang ang kasal natin, ibibigay ko sa iyo ang respeto na nararapat sa isang asawa. At saka, sabihin ng lola ko, ang mabayat sa asawa ay yaman. Simula ngayon sa iyo nakuasa. Ang swerte ko naman. Nakakuha ng asawa ng libre, may bahay pa, at binigay pa ang card. Ang gwapo pa, kahit hindi masyadong maasahan, ang trabaho at hindi mayaman. Pero tama ang pananaw at masipag, sure na magiging successful. Chen Mojo, kahit medyo nagmadali ang kasal natin. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan kita. Yung hirap natin ngayon. Pansamantala lang yan. Sisiguraduhin kong magsusumikap ako para sa pamilya natin. Anong hirap? Laban lang. Baby, kung hindi mo maintindihan ang lesson sa class, okay lang. Pero yung tanghalian, siguraduhin mong kakain kang marami. Nagabayad na si Mommy para sa pag-game. Mami, ako ang number 1 sa klase. Huwag mo akong malitin. Shishikhenyo ko. Pasok na. Ngayon may palatuntunan kami sa kindergarten. Tandaan mong pumunta ng maaga ng hapon ha. Pasok na. Bye, Mommy. Paalam. Presidente, nag-sponsor kayo ang kindergarten. Bilang pasasalamat, nag-organisa silang isang palatuntunan ngayong hapon. Gusto niyo bang pumunta? Mamaya na lang. Side po. At saka, ang dividendo ng quarter na ito na 500 billion ay nailipat na sa account niyo. Pakitingnan na lang po. Tatanungin ko muna ang asawa ko. Asawa. Kailan po kayo nagpakasal? Bagong order to, ngayong gabi, dagdag ulam. Bakit nandito siya? Miss Chang, sa pagkakataong ito, labis na natuwa ang president namin sa poster ng laro na dinisenyo niyo. Natanggap na ba niyo ang down payment? Natanggap ko na. Basta kayo ay masaya, okay na. Side po, ingat. Isa 10, 10,000. 500 billion. 500 billion, scam yan sigurado. Nga mandurugas, ang bobong ang modus. Kung may 500 billion ako, magtatrabaho pa ba ako? Hello, Mommy ni Nian Nian. Nagaway si Nian Nian sa kindergarten. Ano, the rating, ako agad. Ang bilis mo naman, anong nangyari? Anak, masakit ba? Ikaw, maliit na demonyo, tingnan mo ang ginawa mo sa nako. Maliit na demonyo. Si Wukay ang unang nangpi sa akin. Tingnan mo kung paano kita ayusin. Ganyan kumain yung maliit na demonyo. Si Wukay ang unang nangapay sa akin. Pizza. Lumayas ka. Niyan, okay, ka lang. Mommy, dumating ka na. Mommy, ang sakit. Okay lang, yan, okay lang. Ay ko pala, nanay na maliit na demonyong to. Mukha kayong mahirap. Hoy, anong tingin mo sa sarili mo? Sinaktan mo ako. Hindi ba dapat? Miss Jiang Yuning, bakit ka nananakit ng walang basehan? Eskwelahan ito, hindi palengke. Kaya pala ang anak mo mahilig mang ipi ang kaklase dahil sa nanay. May nanay pero walang tatay na maliit na demonyo. Walang modo. Ulitin mo yung maliit na demonyo. Lagutin ko ang ngipin mo. Huwag kang umulit ang maliit na demonyo, baka mawalan kang ngipin. Subukan mo! Niyan, huwag matakot. Sabihin mo kay Mommy kung ano nangyari. Si Wukay ang unang nahubad ng damit ko at sinabi niyang wala akong tatay, kaya ako lumaban.
Okay lang. Okay lang. Maaari ko gumanap na dwarf, gusto ko si Snow White. Hubarin ang damit ng maliit na demonyong yan. Lalaki ka at mali ang manakit. Kailangan mong huminging tawad. Anong tuwad? Anak ko pa yan, bata pa. Anak, gusto mo maging prinsesa ka? Anong gusto mo? Kukunin ni Mommy para sa'yo, okay? Totoo nga yan. Kung ano ang nanay, ganoon ang anak. Hindi hihingi ng tawad. Jiang Yuning, sinasabi ko sa siya, huwag kang magulo, maaring magpatoto ang guro. Ang maliit mong demonyo ang unang nanakit sa anak ko, siya ang dapat humingi ng tawad. Humingi ng tawad sa anak ko. Tama, ang anak mo ang unang nanakit sa bata. Kilala ko ang anak ko. Hindi siya unang manakit. Yan. Kung may malay ito mga pay sa atin. Ano ang gagawin natin? Lalaban tayo, suntukin. Ma, sinaktan niya ako? Ang galing, anak ko. Maliit na demonyo, tinulak mo ang anak ko? Kung hindi mo kayang disiplinahin ang anak mo, ako na lang. Sinaktan mo pa ako, asa akong shareholder in kindergarten. Talaga? Kung hindi mo sinabi, akala ko asunggalan na pumasok sa eskwelahan. Maliit kang demonyo, patatayin kita. Sino ang nang-api sa anak ko? Sino ang nang-api sa anak ko? Mahal, ngayon ka lang dumating. Ako at ang anak namin inap. Tingnan mo. Teacher Wang, taon-taon akong nagbigay sa iyo ng maraming pera. Ganito lang ang gagawin mo. Hahayaan mong apihin ang asawa at anak ko? Pasensya na, Mr. Wu. Mami ni Yan, ang anak mo ay nang-api ang kaklase. Kailangan mong humingi ng tawad. Kay Mrs. Wu at sa anak niya. Paano kung hindi ako huminging tawad? Hindi. Idididipes ng eskwelahan ang mga batang pasaway. Anong karapatan mo kaming palisin? Dahil ako ang pinakamalaking shareholder ng kindergarten na to, magbibilang ako ng 3. Luhod ka ngayon din kasama yung maliit mong demonyo at huminging tawad sa asawa at anak ko. E di magbibilang din ako ang 3. Kayo ang dapat humingi ng tawad sa anak ko. At magbayad ng medical expenses damages. Sinong maliit na demonyo? Hawakan niyo siya. Anong gagawin mo? Babalang kita, huwag kang lalapit. Bitawan niyo ako, Mommy. Leon! Ngayon, bibigyan kita ng leksyon masamang babae. Subukan mong galawin siya. Subukan mong galawin siya. Tatay, bakit ngayon ka lang? Okay lang, nandito si tatay. Anong nangyari? Si Wukai ang nahubad ng damit ko at sinabing wala akong tatay. Sinaktan din nila ako at si Mommy. Tatay, masakit ang kamay ko. Mamamatay ka. Patayin mo siya. Kung gagalaw pa kayo, tatawag ako ang pulis. Pasensya na, nahuli ako. Okay lang. Paano mo nalaman na nandito kami? Nakita kitang nagmamadaling umalis pagkatapos ng tawag. Nag-alala ako, kaya sumunod ako. Nanakit ka pa, Siege. May galing ka, huwag kang umalis. Hello, Attorney Zhang. Pumunta ka sa kindergarten. Ipapademanda kita hanggang sa mabaong ka sa utang. Gusto mong kaso, siya lalaban na ako. Linyang. Tawagan ang legal team ng kumpanya pumunta sa kindergarten. Ngayon din. Oy, nagpapabungo ka pa? Narinig mo na ba ang Tianjin Group, probinsyano, ang pinakamagaling na legal team sa lungsod? Nasa kumpanya namin, magkipag-asuhan ka pa sa kinhihi. Empleyado ka ang Tianjin. Hindi ako empleyado. Ako ang manager ng Tianjin. Mukhang kailangan ng kumpanya ng malaking reorganisasyon. Takot ka na, di ba? Eh di papalud mo ang anak mo sa anak ko at humingi ng tawad. Kung hindi, kapag dumating ang abogado ko, magsisisi ka. Sage, abangan ko. Huwag kang mag-alala. Vice President Lin, bakit kayo mismo pumunta? Vice President Lin, bakit kayo mismo pumunta? Wow, tatay, mga tao mo to sa kumpanya. Ang galing. Hahatama mga kaibigan nito ni tatay sa kumpanya.
Haha, CEO Chen. Okay ka lang ba? CEO Chen. CEO Chen, hindi ako nagkakamali. CEO Chen? Hindi ba gusto mo akong mabaon sa utang? Mukhang wala kang pagkakataon. Ito ang president ng Tiansheng Group namin. CEO Chen. CEO Chen. Hindi ako nagkakamali. Yung babaeng ito inimbestigahan ko. Single-parent family siya. Ang anak ng single parent ay pwedeng apihin. Ito talaga baha templo nagbanggaan. Pagkakamali. Hoy, maliit na demonyo, ano ba ang sinasabi ko sa iyo? Halika humingi kang tawad sa dalaga. Hindi ako hihinging tawad. Sabi ni Mami, sa kindergarten kaya ko gawin ang gusto ko. Isang maliit na demonyong walang gusto, bakit siya makikipagagawan sa akin? Maliit kang demonyo, dapat mamatay ka. Bakit mo siya sinaktan, Tigil? Mamamatay tayo sa inyong magina. CEO Chen, pasensya na, bata pa kasi hindi marunong. Ako ang humihingi tawad sa inyo. Pasensya na, dalaga. Pasensya na. Hindi ba gusto mo akong palahod? Bakit ikaw ang humihingi ng tawad? Hindi po. CEO Chen, maging mabuti kayo pakiusap. Patawarin niyo na ang pamilya ko. Mahal. Kanina, pinapaluhod niya ang anak natin at gusto pa siyang palisin. Siya ang asawang presidente. Luhod! Humingi kayong tawad sa misis. Pasensya na, ano? Hindi ko naririnig. Maliit kang demonyo, huwag kang masyadong mayabang. Mahal, tingnan mo, sinisigawan niya ako. Mamamatay ako sa iyo. Pasensya sa Mrs. Sig dahil taos puso kayong humingin tawad, patatawarin ko na kayo. Pero ang medical expenses ng anak ko, damages, at ang nawalang oras naming mag-asawa ngayon. Lahat-lahat, magbayad kayong 5 million, hindi naman sobra, diba? 5 million, magnanakaw ka. Mahal, ha? Hindi ba 5 million ang halaga ng anak natin? 50 million na lang. Hindi. 5 million. Babayad kami ng 5 million. Huli na, hilahin niyo sila palabas. Huwag na silang papasukin sa Haicheng. Opo, CEO Chen, aray pakiusap, patawarin niyo kami. CEO Chen, oray. Masakit pa ba? Kung may gusto kang itanong mo na. Ikaw talaga ang presidente ng Tiansheng. Ibig sabihin, yung bahay na yun, hindi ka gumastos ng malaki? Yang 500 billion. Toto, rin ba yun? Mami, lumitaw na naman ang zero. Mami, lumitaw na naman ang zero. May zero sa ulo niya, may zero din sa ulo niya. Malapit nang mamatay ang mga guro at kaklase. Mami, anong gagawin natin? Hindi na pwedeng magkaroon ng aksidente. Teacher Liu! Mami, niyan. Teacher Liu, saan kayo pupunta? Ngayon, may palatuntunan ng kindergarten. Hindi ba kayo nakatanggap ng abiso? Palatuntunan? Mami, ngayon may palatuntunan kami sa kindergarten. Tandaan mong pumunta ng magang hapon, ha? Munti ko nang makalimutan. Kailangan nating pumunta agad sa lugar ng palabas. Doon lang malalaman kung saan talaga mangyayari ang aksidente para mabawasan ang biktima. Sandali lang. Hindi na kita natanong kanina. Yung mga numero na nakikita niyan, ano ba talaga yun? May death countdown ba talaga? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang siyang nagising isang araw at nagkaroon ng kakayahang ito. Kapag nakakita siya ng numero, may mamamatay walang exception. Mundo nga naman, lahat ng kakaiba posible. Huwag muna nating pag-usapan yan. Kailangan nating sumunod agad at tingnan. Ang kamatayan ay maiwasan. Noong nakaraan, kami ni Nian ang nagligtas iyo. Ngayon, kailangan nating iligtas ang lahat. Lahat ng tao. Inosente ang mga bata, tara na. Sarge, lakad na. Ano? Wala. Tara na lakad. Nian, tingnan mong mabuti. May numero ba sa ulo ng mga taong ito? Mami, lahat sila may zero soul. Wala na. Wala na. Katulad ng araw na bumagsak ang eroplano. Eksaktong eksena.
Noon, aksidente sa himpapawid. Ngayon, ano naman kaya? Baka, sunog. Sabi ni Nian, 0 ang nasa ulong lahat. Ibig sabihin, kapag may aksidente, lahat mamamatay, walang matitira. Tulad ng sunog o lindol, mga natural na kalamidad, lahat ay may oras para tumakas. Tiyak na may makakaligtas. Malamang ay pagsabog. Pagsabog lang ang pwedeng pumatay sa lahat sa isang iglap. Tama, ka! Pagsabog ang pinakamalamang. Mommy, bakit sa sabog ang kindergarten may bomba ba? Ikaw, isama mo si Nyanya na tumalis na kayo. Hindi siya pwedeng makipagsapalaran sa atin. Hindi, ikaw ang magdala sa kanya. Ako na ang maiwan at mag-isip ng paraan. Ano bang oras na ito para mag-uwi pa tayo? Walang nakakakilala sa iyo sa kindergarten. Hindi kanila papakinggan. Sa susunod, panorinig ng sayaw ng mga batang mula sa middle class. Ang batang namumulot ng kabuti. Isama mo si Nyanya at umalis na bilisan. Sighintayin mo akong bumalik. Kailangan itigil agad ang pagtatanghal. Anong nangyayari? Yuan ko. Ano ba to? Nanay ni Nian, anong ginagawa mo? Teacher Liu, sasabog ang auditorium anumang oras. Mamamatay ang lahat dito. Kung hindi tayo alis, huli na ang lahat. Jiang Yuning, anong kalokohan yan? Bakit naman sasabog ang maayos na lugar na ito? Oo nga, iha, may problema ka ba sa pag-isip? Teacher Liu, anong klaseng kindergarten ito? Pinapasok niyo ang mga baliw. Sinusumpa pa nila tayo. Mga magulang, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na may misunderstanding. Nanay ni Nian. Kung may sasabihin ka, pwedeng sa akin mo na lang sabihin ng pribado. Huwag kang mahasik ang sindak sa harap ng maraming magulang. Teacher Liu, makinig ka sa akin. Naniniwala akong may bomba sa auditorium. Pwede itong sumabog anumang oras. May bomba raw dito. Totoo ba yan? Ano, may bomba dito. Totoo ba yan? Jiang Yuning, kung may sakit ka, magpagamot ka. Huwag ka magwala dito. Wala namang bomba dito. Honey, tama na. Tigil na natin. Anong tigil? Palasin ang babaeng yan. Hindi, ako baliw. May bomba talaga sa auditorium. Buhay ang nakataya. Kailangan lumikas ang lahat. Sigurado siya baka totoo nga. I suggest na umalis na tayo. Makinig kayong lahat. Mahigpit ang aming patakaran sa pag-iingat laban sa sunog. May ngat naming sinuri, tiyak na walang problema sa seguridad. Nanay ni Nian, ang pagtatanghal ngayon ay espesyal na inihandog para pasalamatan ng isang napakahalagang tao. Napakahalaga nito. Pwede bang tumigil ka na? Teacher Liu, maniwala ka sa akin. May bomba talaga sa auditorium. Kung inspeksyonin lang natin ang lugar, maaring alisin ang panganib at mapatunayan na totoo ang sinasabi ko. Sabi mo nga, darating mamaya ang isang napakahalagang tao. Kung may mangyaring aksidente, kaya mo bang managot? Suriin ng mabuti, tingnan kung may kakaiba. Nagpapanggap na may espiritu. Mayroon dito. Baka, naman. Meron ng bomba. Impossible! Ikaw na magbukas at tingnan. Jiang Yuning, ito ba ang sinasabi mong bomba? Lahat ay may ngat na nasuri, walang problema sa seguridad. Bakit naman ganito? Nanay ni Nian, ano pa bang masasabi? Jiang Yuning, gusto mo lang bang maningil ang pera sa paralan? Alam ko, isa kang single mom. Buntis ng hindi kasal, mahirap din ang pagpapalaki ng anak.
Masyadong mahal ang tuition dito para sa iyo. Pero ang pagliha ng sindak na ito ay pagsasayang lang ng oras ng lahat. Manggaganso lang pala. Naku ang mga kabataan ngayon. Buntis ng hindi kasal, ha? Ibig sabihin, anak sa labas, kasama ang anak ko sa isang kindergarten. Makasama sa kindergarten. Kapag mahirap, dapat tanggapin ang kapalaran. Umalis ka na dito. Huwag nang abalahin ang pagtatanghan ng mga bata. Umalis. Umalis, lumabas. Lumabas! Umalis na. Makinig kayo sa akin. Pwede ninyo akong hamakin. Hindi ako isang santo na gagantihan ng kabutihan ang kasamaan para iligtas kayo. Pero ang mga batang ito ay inosente. Anumang oras ay delikado ang auditorium. Kaya kailangan itigil ang pagtatanghal at lahat ay dapat umalis agad. Naniniyan niya na sir na natin walang bomba rito. Kung magpapatuloy ka sa kaguluhang ito, ipapalayas kita ng guwardiya. Mommy. Yan, bakit ka bumalik? Hindi mo ba alam na delikado dito? Mommy, ayaw kong mag-isa sa labas. Mommy, papayagan mo ba akong manatili? Makakatulong ako. Nian. Teacher Liu, hanggang kailan mo pa sasayangin ang oras namin? Hindi mo ba nakikita parang basurahan na ang kindergarten? Kung ano-anong basura ang pinapapasok. Teka, kung walang bomba na makita sa lugar, ibig sabihin may nagdalang bomba, dala-dala nila papasok. At ang salarin ay nasa inyo. Anong karapatan mong sabihin kami ang salarin? Oh, nga. Para kayong suspect, nakakalating sismis, nagdudulutin sindak. Magkaibigan, hindi ako nagbibiro. Hindi to kalokohan. Narinig na ninyo ang balita tungkol sa pagbagsak ng eroplano nung isang araw. Nasa eroplano ako noon, pero walang naniniwala sa akin. Kaya lahat sila namatay. Gawa-gawa lang yan. Ituloy mo. Hindi nagsisinanggaling ang mami ko. Nakikita ko sa ulo ninyo ang countdown ng buhay. Ngayon 0 ang numero, ibig sabihin mamamatay kayo ngayon. Bata ka pa, nagmamalasakit ka na sa sumpa. Kung maantala ang pagtatanghal para sa CEO ng Tianxin, tingnan mo lang. Mga magulang, huwag pansinin ang mga baliw na ito. Umupo na kayo. Magsisimula na ang pagtatanghal. Higi! Teacher Liu, hinihiling ko na agad na isagawa ang body search. Tiyak na dala ng salaring ang bomba. Wala ka bang katapusan? Kung magpapatuloy ka, tatawag ako ng pulis. Either mag-body search agad o tatawag ako ngayon sa pulis para i-report ang hindi ligtas na kindergarten. Hayang pulis ang mass search. Teacher Liu, anong nangyayari? Principal, Bakit hindi pa nagsisimula ang pagtatanghal? Principal. Sabi niya raw may bomba sa kindergarten natin. Gusto pa kaming i-search. Kalokohan, ang mga magulang dito ay mga kilalang tao. Hindi pwedeng basta-basta ka nalang maghahanap. Guard, hilahin siya palabas. Principal, hindi ako nagsisinanggaling. Nandito ang salarin. Hilahin. Principal! Nahanap ba? Huwag kang matakot. Ako na ang bahala sa natitira. Mukhang pamilyar ang taong ito. Parang nakita ko na sa ibang lugar. Sino ka? Alam ko na. Ikaw ang bagong boy toy ni Jiang Yuning, di ba? Sa itsura mo, mukhang mayos ka naman manamit. Malamang pinagkagastusan kaniyang malaki. Tumahimik ka. Kung hindi ka magsasalita, walang makakapansin na pipik. Magulang. Ako si Chen Mozo, CEO ng Tianxin Group. Ibinibigay ko ang aking salita bilang garantiya ng Tianxin. Tiyak na nasa katawan ng salarin ng bomba. Para sa kaligtasan ng mga bata, hinihiling ko sa inyong lahat na makipagtulungan sa body search. Ikaw raw ang CEO Tianxin? Nakakaina ka naman.
Bakit hindi mo na lang sabihin na? Ikaw ang Jade Emperor? Oo nga, bakit hindi mo na lang sabihin ikaw ang Jade Emperor? Ang Tianchen Group, ang pinakamalaking shareholder ng kindergarten namin. Pero hindi pa ako nakakita ng taong kagaya mo. Ibig sabihin, hindi ka pa karapat-dapat na makipagkita sa akin. Nakita mo ba? Tumatawag ang unang sektarya ng Tianchen Group. Malapit ng dumating ang CEO. Hello, Secretary Lin. Ha? Anong sabi mo? Ano? Sig gagawin ko lahat. Makikipagtuluhan. Hahaha. May panganib sa linyang kindergarten. Kailangan kong makipag-ugnayan sa responsable. Sabihin niyang suportahan ang lahat ng aking aksyon. Principal, anong nangyari? Paano naging CEO ng Tiansheng ang maputing mukhang ito? Miss Yang, galing sa itaas ang utos na makipagtulungan. Hindi namin kayang suwain. Wala nang kwenta. I search na. Nalinlang mo ang principal pero hindi mo ako malilinlang. Isang probinsyanong tulad mo. Ano ang karapatan mo ngay search kami? Oo nga, hindi naman kami kriminal. Ininsulta mo kami. Insulta sa amin. Inapin ninyo kami. Ayaw ninyong makipagtulungan. Baka may dalang bomba kayo at nahiya. I search Sila. I search. Layo! Huwag mo akong hawakan ng maduduming kamay mo. Ano? Problema? Principal, lahat ay na-search na walang problema. Itong magulang na lang ang ayaw magpa-search. Jiang Lexue, ano ang itinanga mo? Ilabas mo. Jiang Lexue, ano ang tinatago mo? Anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ako. Nasa entablado ang anak ko. Paano ako magiging salarin? Mahal ko. Anong nangyari? Sa iyong mga kilalang tao, niloloko ng ganitong maliit na cute. Kung gusto niyang I search ba? Dahil lahat tayo ay nagpa-search, bakit ikaw hindi? Oo nga, dahil lahat nagpa-search, dapat pare-pareho. I search, dapat I search. Bakit lahat kami nagpa-search, ikaw hindi? O ikaw ang maglabas, o ako mismo ang maghahan. Anong gagawin mo? Huwag mo akong hawakan. Hindi mo ba naiintindihan ang Tagalog? Huwag mong hawakan ang asawa ko. Lumayo. Hoy, anong ginagawa mo? Pakawalan mo ang asawa ko. I search siya, pakawalan mo ako. Mag-ingat ka. Jiang Yuning, sadyang pinag-iinitan mo ako. Asawa ko. Sagipin mo ako. Jiang Lexue, bakit ka takot ma-search pagka nasa bag mo ang bomba? Ha! Sino bang naglalagay ng underwear sa bag? Kadiri naman. Underwear pa, ng lalaki. Kaninong underwear ito? Mahal ko, regalo ko ito para sa iyo. Nakakahiya. Kabaliwan. Ayokong inganyang underwear. Kaninong Cabot's underwear ito? Talagang para sa iyo ito, bakit ayaw mo maniwala? Jiang Lexue, ang usay mo na sa pagsisinanggaling. Yung underwear mo, kupas na sigurado ka bang para sa asawa mo? Wala kang hiya, kaya pala kanina. Ang tagal mo sa banyo. Kasama ang kabit mo nakalikan sa labas, di ba? Hindi mahal ko, hindi ganyan. Pakinggan mo ako. Mahal ko, tika, mahal ko. Mommy, hindi pa nawala ang zero. Mabilis. Wala ng oras. Baka mali ang hula natin, hindi pagsabog, ibang aksident. Wala na ring oras. Lahat ng tao umalis agad dito. Ano na ang pagtatanghal ngayon? Ano bang oras na ito para isipin ang pagtatanghal? Mommy, gusto kong sumayaw. Sa chic sasamahan ka ni Mommy sumayaw.
Hindi, sa sabok na ito, lahat ay dapat umalis ngayon. Ano, pagsabok? Hindi, ako naniniwala. Kayo, naniniwala ba kayo? Hindi kami naniniwala, hindi. Bakit ang tigas ng ulo ninyo? Mami, tingnan mo ang teddy bear, ang cute. Kailan dumating ang taong nakabihis bilang oso? Iwan ko, hindi namin siya nahanap sa search kanina. Siya kaya ang salarin. Wala ng oras. Ikaw isama si Nian Nian at umalis. Ako ang pipigil sa kanya. Nasaan ang bomba? Ilabas mo. Magpapakamatay ka. Tumakas kayo. Anong gagawin mo? Yan, sumama ka kay mommy. Lahat tumakbo. Baliw, kumukuhang bata. Tigil, iwan mo ang bata. Tigil. Pakawalan mo ako. Pakawalan. Ay, apo ko, tinakot mo naman si Lola. Ikaw, kidnapper. Hinlaban mo ang apo ko, lalabanan kita. Hoy, mag-usap tayo ng maayos. Manatili kayo rito. Huwag kumala. Nian Nian, Nasaan si Nian Nian? Hindi ba lumabas si Nian Nian kasama ninyo? Nian. Baka nasa loob pa si Nian Nian. Talagang sumabog. Baka mali ang hula natin. Hindi pagsubok, ibang aksidente. wala na ring oras. Lahat ng tao umalis agad dito. Ano na ang pagtatanghal ngayon? Ano bang oras na ito para isipin ang pagtatanghal? Mommy, gusto kong sumayaw. Sexy sa samahan ka ni mommy sumayaw. Hindi, sa sabog na ito, lahat ay dapat umalis ngayon. Anong pagsabog? Hindi, ako naniniwala. Naniniwala ba kayo? Hindi kami naniniwala. Ang tatigas talaga ng ulo ninyo. Mommy, tingnan mo yung teddy bear na yon. Ang cute. Yung taong teddy bear, kailan siya lumitaw? Hindi namin alam. Hindi namin siya nahanap kanina. Siya kaya ang salarin? Wala ng oras. Ikaw, isama mo si Nian Nian at umalis na kayo. Ako na ang harap sa kanya. Nasaan ang bomba? Ibigay mo na. Naghahanap kang gulo. Tumakbo na kayo. Ano ang ginagawa mo? Yan, sumunod ka kay mommy. Lahat, May baliw na kumukuhang bata. Tumigil ka, bitawan mo ang bata, Bitawan mo ako. Naku, apo ko, sobrang tinakot mo si Lola. Ikaw, kidnapper. Nangagaw ka nga apo ko, makikipaglaban ako sa iyo. Hoy, mag-usap tayo ng maayos. Kayo dito lang kayo. Huwag gumalaw. Nian. Nasaan si Nian? Hindi sumama si Nian sa inyo. Nian! Nasalo pa kaya si Nian? Tutu, sumabog na. Ang lakasing pagsabog. Kung hindi tayo nakatakbo, lahat tayo mamamatay sa loob. Nian, Chen Mozo. Huwag kang pumasok. Delikado. Sobrang delikado. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nian, bitawan mo ako. Nian. Totoo, sumabog na. Ang lakas ng pagsabog. Kung hindi tayo nakatakbo, lahat tayo mamamatay sa loob. Nian, Chen Mojo. Huwag kang pumasok. Delikado. Sobrang delikado. Bitawan mo ako. Nian. Mommy. Nian. Nian, tinakot mo si mommy. Akala ni mommy hindi na kita makikita pa. Mommy, huwag kang umiyak. Ayos lang si Nian. Nagtagumpay tayo. Walang nasaktan sa pagkakataong ito. Salamat. Yung napakalaking pagsabog. Paano kayo nakatakas na dalawa? Talagang dahil kay Nian Nian.
Niyan, sumunod ka kay mommy, lahat tumakbo. Buti na lang matalino si Nianyan. Siya ang nakatuklas na sa loob ng stuffed toy na nasa sahig nakatago ang bomba. Agad naming itinapon sa tambakan ng mga gamit sa auditorium. Kaya walang ibang nasakit. Yung taong teddy bear, siya ba ang salarin? O nagkamali kami, hindi siya ang salarin. Performer lang siya. Sino ba talaga ang salarin? Huwag kang mag-alala. Nagutos na ako ng investigasyon. Siguradong malalaman natin agad. Nakatulog na ba ang bata? Siguro, natakot sa pagsabog kanina. Nagtagal bago nakatulog. Mananatili ako rito ngayong gabi para bantayan siya. Kasi kapag nagising siya, baka matakot mag-isa. Hindi na, kaya ko na. Pagod ka na rin sa buong araw. Sasamahan na lang kita. Presidente, nahanap ko na. Yung pagsabog na pinasuri mo, may nakitang clue. Presidente, ang CCTV sa auditorium ng kindergarten sadyang sinira. Pero sa pinangyarihan ng pagsabog, nakakuha ako ang USB. May video file sa loop. Madam, kailangan mong mahanda sa iyong sarili. Listahan ng mga namatay. Sa Cloner. Sumigaw ka pa kahit pumutok ang lalamunan mo, walang tutulong sa iyo. Ngayon, ang buong pamilya Jiang ay nasa akin na. Bakit ninyo ako gustong patayin? Anong kasalanan ko sa inyo? Bobo, kapag namatay ka, sakalang mapapalitan ng nanay ko ang posisyon mo bilang ginang ang pamilya Jiang. At ako naman, natural, ang magiging panganay na dalaga ng Jiang. Tigilan na ang mga saksa. Kung hindi tayo kumilos agad, mahuhuli tayo. Ang cute, mamatay ka na. Palagi kong pinagdududahan na ang pagkamatay ng nanay ko ay hindi aksidente. Pero wala akong makitang ebidensya. Hindi ko inaasahan na siya ay pinatay ng mag-inang Jiang Leishui. Papatayin ko sila. Ningning, kumalma ka. Kumalma. Bitawan mo ako. Huwag kang padalos-dalos. Ang bagay na ito, hindi basta-basta kung ano ang nakikita sa ibabaw. Anong ibig mong sabihin? Ang panganay na dalaga ng Jiang. Tigilan na ang mga saksa. Tingnan mo. Ito ang pinangyarihan ng pagkamatay ng nanay mo. Malinaw, may ikatlong tao. At ang taong ito, kinuha niya ng palihim ang video ng dalawang ito na pumatay sa nanay mo. Ang USB na ito, malamang naiwan niya ito sa pinangyarihan ng pagsabog. Pinaghihinalan ko, ang pagsabog na ito may kinalaman sa pagkamatay ng nanay mo. Ang taong ito tiyak na may lihim na hindi dapat malaman. At ang lahat ng ito, malamang nakatarget sa iyo. Mukhang kailangan muna natin hanapin ang taong nagtatago sa dilim. Para malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng nanay ko at sa pagsabog. Hanapin ang tunay na pumatay. Madam, sa loob ng 3 araw, ang iyong stepmother ay magdaraos ng birthday party sa Xingshan Hotel. Baka dito tayo magsimula. Ang nanay ko ay namatay nang may pagkakamali sa loob ng maraming taon. At siya naman ay mayayabang na nagdaraos ng birthday party. Sa mundong ito, walang ganong kadaling bagay. Hindi ko sila pababayan. Lin Yang, mahanda kang dalawang imbitasyon sa party. Sa oras na yon, sasama ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Sigurado akong pananagutan ng pumatay sa nanay mo ang kanyang ginawa. Niyan. Mami, huwag mong iwan si Niyan. Lola, Anong nangyari? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Lola, pwede mo bang iligtas sina Mami at Daddy?
para akong nakakita na sila ay mamamatay na. Hindi ko sila kayang iligtas. Ikaw lang makakapagligtas sa kanila. Ano ang dapat kong gawin? Bigyan pa kita ng isa pang superpower si Lola. Ang tawag dito ay dakilang lakas. Ang sinumang makakaroon ng kapangyarihang ito. Ang kanyang lakas ay sobrang laki at walang katulad. Hindi ito kayang abutin ng ordinaryong tao. Lola? Niyan, kailangan ni Lola ang pahinga. Kailangan mong tulungan si Lola. Protektahan mo si Mommy. Lola? Hindi nagsinanggaling si Lola. Talaga akong may super strength. Huwag kang mag-alala, Lola. Alagaan ko si Mommy. Baby, ngayong gabi, wala sina Daddy at Mommy sa bahay. Ikaw at si Lola, mag-ingat kayo sa bahay at maging mabuti. Huwag kang mag-alala, Mommy. Alagaan ko si Lola. Nabawasan ang sleeping pills ni Lola. Sana hindi niya mapansin. Niyan, anong nangyari? Tatay, tulungan kita sa pagdalang ulam. Ingat, mainit yan. Daddy, Mommy, matulog na kayo ng maayos. Si Nian ang haharap sa masasamang tao para sa inyo. Ang pamilya Pei ay nag-aalok ng isang pares ng jade bracelet. Ang pamilya Wang ay nag-aalok ng isang sikat na painting. Ang pamilya Lu ay nag-aalok ng isang lingji. Halina't batin. Maligayang kaarawan, Ginang Jiang. Swerte at mabuting kalusugan. Binabati namin si Ginang Jiang ng maligayang kaarawan, suwerte at mabuting kalusugan. Salamat sa inyong lahat sa mga pagbati. Sobrang mapagbigay naman. Dumating na ang tamang oras. Tawagin natin ang birthday celebrant si Ginang Jiang sa entablado. Teka lang. Ang cute mo, ikaw pala. Puro zero pareho sa panaginip. Dumating ako para bigyan kang regalo sa kaarawan. Ito para sa'yo. Kaninong anak ito? Ang lakas, ang bigat ng orasan siguradong 10 kilo. Nagbigay ng orasan sa karawan. Ngayon may magandang palabas na. Ang cute, anong ibig mong sabihin? Ang bobo mo naman, hindi mo maintindihan? Siyempre, dumating ako para maghatid ang pagtatapos sa'yo. Ikaw ang cute mo, sinasadya mo akong sumpay. Congrats, tama ka. Security, palayasin ang batang ito na walang takot. Bata, ingat. Ang galing talaga ng batang ito. Salamat sa papuri. Wala kang kwenta, hindi mo men lang matalo ang bata. 5 taon nang nakalipas, nilagyan ninyo ng droga ang nanay ko at pinaratangan. Ngayon pumunta ako para huminging katarungan para sa kanya. Ang nanay mo mismo ang walang hiya. Wala kaming kinalaman diyan. Anong droga? Ayan ay malinaw na paninirang puri. Hindi amin? Okay lang. Ngayon may dala akong pangalawang malaking regalo para sa inyo. Ningning, kung hindi ka comfortable, uminom kang gatas at magpahinga ng maaga. Aking mabuting 8. Enjoy mo ang lalaking inayos ko para sa iyo. Pagkatapos ngayon, sisirain ko ang reputasyon mo. Talagang hindi mo alam ang nasa pusong ng tao. Hindi ko inasahan na ang mag-inang ito ay napakasama. Naglagay pa ng droga para sirain ang puri ng lalo. Hindi ba ninyo narinig?
Si Shuli ay dating katulong sa bahay nila. Umakit siya sa posisyon sa pamamagitan ng pang-akit ng mga lalaki. Anong maganda riyan? Si Jiang Yushui stepdaughter lang ng pamilya. We, walang hiya. Hindi ba namin tinanggal ang video na iyon? Ay, paano ko malalaman? Mga tito at tita, 5 taon na ang nakalipas, ang aking mommy ay pinaratangan ng maginang ito. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Tumahimik ka. Bastos na bata, huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito. Gusto ko lang sabihin ang totoo sa lahat. Hindi mo ba nakita? Sa video ang mami ko ay naapi. Kung pinalaglag ka lang sana ng nanay mo noon, hindi sana nagkaroon ng maraming problema, pero pinili ka pa rin niyang ipanganak. Dahil sa'yo, ang pamilya Jiang sa Haicheng ay napahiya ng sobra. Karapat-dapat siyang mamatay. Tunay na anak sa labas, walang pinag-aralan katulad ng nanay niya. At ikaw ang pagiging mistress ay magandang asal. Kayo nagloko sa loob ng kasal at dito pa kayo nagmamagaling walang hiya. Ikaw ang cute mo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Ginulo mo ang birthday party. Para sa nanay mo, disiplinahin kita. Sino ka ba? Ikaw noong pinakamahirap na panahon ng nanay ko, pinalayas mo siya. Anong karapatan mong saktan ako? Ikaw ang cute mo, naghahanap ng gulo. Aray. Asawa. Makipaglaban ako sa'yo. Chelsea. Tama na. Matandang bruha, matagal na akong nagtitiis sa inyo. Ikaw ang cute mo, papatayin kita. Shue. Xiao Shue, matandang bruha. Tatanungin kita, kayo ba ang pumatay sa lola ko? Ang lola mo ay nagpakamatay. Wala kaming kinalaman. Hanggang kamatayan matigas ang bibig. Panoorin ninyo ang 3 malaking regalo. Bobo, kapag namatay ka lang, saka mapapalitan ng nanay ko ang iyong posisyon bilang ginangang Jiang. At ako naman, natural, ang magiging panganay na dalaga ng Jiang. Ang cute, mamatay ka na. Ang nakakatakot maginang ito, kaya nilang pumatay ang tao. Hindi ba tayo dumalaw sa birthday party ng isang mamamatay tao, samang kapalaran? Si Don Jiang hindi rin mabuti. Ang asawa at anak ay pinatay ang iba. Pinatay at pinakasalan pa niya sa masamang babaeng ito. Baka sila magkakasabwat. Paano siya nagkaroon ng ganong video? Tumahimik ka. Mga kaibigan, ang video na ito ay gawa-gawa lang. Hindi totoo yan kasinungalingan, tumahimik ka. Ikaw, ang cute mo. Hindi ito lugar na pwedeng maglaro-laro ka. Anong gusto mong gawin? Hindi mo ako kayang talunin kahit isang daliri ko lang. Ikaw, ako. Magsama kayo ng lahat ng security, palayasin ang batang ito. Security. Anong nangyayari? Bakit tayo nakatulog dito? Nasaan si Nian Nian? Lola, nakita mo ba si Nian Nian? Ay huwag mo akong gambalain, sumasayaw ako. Niyan. Nayan yan. Nian Nian. Niyan. Nian Nian. Anong gagawin? Nawawala si Niyan. Si Lin Yang, binigyan niya ako ng 2 imbitasyon. Ngayon, isa na lang ang natira. Baka naman. Ate, sumama ka kay Tito kung hindi papaluin kita sa puwet. Hayo lang, gusto ninyo akong talunin. Sige, subukan ninyo. Bata ang mga ito ay mga alagad ng Jiang. Malalakas sila, umalis ka na. Oh, umalis ka na. Hindi mo kayang talunin ng marami. Huwag kayong mag-alala tito at tita. Hindi nila ako kayang talunin. Oy, ang yabang mo ah. Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo? Huwag kang magyabang sa labas. Kayo, huwag na kayong magkatubili. Sabay-sabay na. Majay kapatid, sugot.
Natapos na sila, kayo naman. Natapos na sila, ikaw naman. Iko. Ikaw ang cute. Ano ba talaga ang gusto mo? Ay, ang bobo naman ng mga matatanda. Sabi ko na nga ba, pumunta ka para humingi ang katarungan para sa nanay ko. Nandito na ang ebidensya. Gusto ko kayong magpahayag ng paghingi ng tawad sa publiko at aminin ang lahat ng ginawa ninyo. Sa video lang na ito. Sino ba ang nakakalam kung peke ito? Gusto mong humingi akong tawad. Impossible. Matandang lalaki, gusto mo na naman bang mapalo? Ikaw, kaya mong magsalitang ganyan sa akin. Ano kung sabihan kita? Sino ba ang may gawa na inaapi mo ang nanay ko sa mga nakaraang taon? Hindi lang kita sasabihan, pati. Anong gagawin mo? Palabasin mo ako, ang cute. Kaya mo akong gawin ganito. Tapos, ngayon mas tahimik. Tama, ikaw, kunin mo akong lubid. Itali ang dalawang matandang babae na ito. Sarge. Ang isa ay nakakulong. Ang dalawa ay nakatali. Bakit hindi pa nawawala ang zero? Niyan. Niyan. Okay, kalang. Niyan, anong nangyari? Bakit hindi ka nagsasalita? Niyan, ayos ka lang ba? May nangapiyay ba sa'yo? Sabihin mo kay Daddy. Hindi ba ito si President Chen ng Tianjin Group? Ang batang ito ay anak ni President Chen. President Chen, walang nangpi sa kanya. Siya ang gumawa ang kaguluhang ito. Daddy, Mommy, hindi ko kayo may ligtas. Ang zero sa ulo ninyo ay hindi pa nawawala. Okay lang, baby. Nalaman na ni Daddy kung sino ang pumatay. Ngayon, ako na ang magiging tatay mo, protektahan kita at si Mommy, okay? Nga kaibigan, nalaman ko na kung sino ang may gawa ng pagsabog sa kindergarten. Ikaw yun, Liang Yuning. Nalaman ko kung sino ang salarin sa pagsabog. Nagtanong ako. Yung mga nag-set up ng entablado noong araw ng palabas, sinabi nila na bago magsimula ang palabas, may isang magulang na pumasok na maaga sa auditorium at nasa mga bisig niya, ang manika na may bomba. Sino ang salarin? Ang manugang ang pamilya Jiang, ang asawa ni Jiang Lexue. Liang Yuning. Pagsabog, yung pagsabog sa balita nung isang araw. Nasa tabi natin ng isang mamamatay tao, nakakatakot. Alis kayo. Huli na. Chen Mozo, kahit alam mo yan, ano naman? Pagkatapos ng 3 minuto, magiging gas chamber ang buong bulwagan. Sa oras na yun, mamamatay kayong lahat dito. Anong nangyayari? 2 minuto na lang. Liang Yuning, ikaw mismo ay nakakulong dito. Hindi ka ba takot mamatay? Ano bang dapat ikatakot? Basta makasama kitang mamatay. Sulit na ang buhay ko. Mahal kong kapatid na babae, ikaw. Ano yung tawag mo sa akin? Hindi ako kapatid mo. Hindi mo pa alam, di ba? Noon, para makapangasawang ang mayamang pamilya, ipinanganak ako at iniwan ni Jiang Wen. Ngayon, pababayarin ko sa kanya ang pinakamamahal niyang anak sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa kamatayan. Ano yung sinasabi mo? May depekto ang sinapupunan ng nanay ko kapag isinilang. Hindi siya talaga maaring manganak. Ako ay isang ulila na inampon lang niya. Paano ka naman niya may papanganak? Impossible. Kung hindi siya tunay kong nanay, bakit siya nagpapadala ang pera sa ampunan taon-taon at sinusuportahan ang pag-aral ko? Alam niya ang karawan ko, binibigyan niya akong regalo sa karawan taon-taon. Bakit hindi siya ang tunay kong nanay? Mabait ang biyenan. Dahil wala siyang sariling anak, naawa siya sa mga ulilang walang mga magulang at pinaparal sila. Sa paningin mo, nagiging kasalanan pa yon. Impossible. Niloloko ninyo ako. Naintindihan ko na. Gumagawa kayong kwento para pakawalan ako, di ba? Akala niyo maniniwala ako. Wag na, kayong mangarap. Bumili na akong buong hotel na ito, lahat ng tao ngayon.
Pinalayas ko na lahat. Kahit magsisigaw kayo hanggang sa pumutok ang lalamunan, walang directing para iligtas kayo. At saka, 1 minuto na lang. Mahal kong manugang, hindi ka naman pinakaitan ni Xiao Shui. Gusto mong palayasin si Jiang Yuning sa bahay at patayin ang kanyang ina. Tinulungan ka namin ni Xiao Shui, huwag mo kaming hayang mamatay dito. Tumahimik. Xiao Shui, Sabihin mo, hindi ba ako naging mabuti sa iyo at pinagtatax lang mo ako? Ngayon, mamamatay kayong lahat dito. Lahat kayo mamamatay dito. Anong gagawin? Tanging isang pinto itong pasukan sa bulwagan at nakakandado na. Hindi tayo makakalabas. Huwag mag-alala. Darating si Lin Yang kasama ang mga tao. Malamang hindi naabot. 30 segundo na lang. Maliban na lang kung mabubuksan niya ang pinto mula sa labas. Wala na ba tayong gagawin kundi mahintay ang kamatayan dito? Tito, sa tingin mo ba kayang pigilan ako ang pintong ito? Umalis kayo. Ayun, tapos na. Takbo, takbo. Mommy, Presidente, pasensya na at huli ako. Ay block agad ito, huwag hayang may lumapit. Umuwi na rin tayo. Nian, Dalhin sa ospital. kamakailan may nagulat na may mga masasamang tao na nagtatag ng virus laboratory sa mga bahay-bahay sa probinsya. Sa pagsisiyasat, natuklasan ng laboratorio ay naglalaman. Maraming madaling sumabog ang nakakalasong mga gas. Ayon sa pag-aral. Loko-loko na talaga itong si Liang Yuning. Buti na lang natuklasan natin ang kanyang balak sa tamang oras. Hindi na nagkaroon ng mas maraming biktima. Lahat ng ito ay dahil kay Nian. Paglabas mula sa bulwagan, nanatiling walang malay si Nian. Noong araw na iyon, pinalabas niya ang napakakas na kapangyarihan. Ngunit saan ba nanggaling ang kapangyarihang iyon? Labis akong nag-aalala sa kanya. Paano kung hindi na siya magising? Huwag mag-alala, sinabi naman ang doktor na natutulog lang si Nian. Pero 3 araw na siyang tulog. Napakalit, panya. Hindi niya dapat pinagdadaanan ang mga ito. Mas gugustuhin ko pang walang countdown. Mas gugustuhin ko na siya isang ordinaryong bata. Huwag mag-alala, nandito ako. Hanap ako ng pinakamahusay na doktor. Tiyak na magigising si Nian. Lola. Lola? Yan, sising ka na. Nandito si Mommy. Yan. Mommy, para bang napaginipan ko si Lola. Nian. Alam mo ba kung gaano kakatagal na tulog? Pinatay mo sa takot si Mommy. Ay, anong problema? Nian. May masakit ba sa'yo? Nagugutom ako, Daddy. Sutil ka. Uy, lulutuan kita ng masarap, ha? Nian, huwag mo akong lokohin ha. Totoo ba na galing sa panaginip ang iyong superpower? O, totoo. Si Lola ang nagbigay sa akin nito sa panaginip. Siguro dahil sa tingin niya ay ligtas na tayo ngayon, pinawi na niya ang aking superpower. Panaginip. Huwag mo akong lokohin. Huwag mo akong lokohin. Lola, tigilan mo na ang pang-asar sa kanya. Maghanda na tayong kumain.
Sandali. Ito ang birthmark. Ito ang birthmark. Kapareho ng nasayo. Oh, tama. Pareho rin ang pwesto. Tingnan mo. Kamukha mo nung bata ka. Tingnan mo, pareho ang birthmark. Akala ng iba kayo ay tunay na mag-ama. Kayo nga ay tunay na mag-ama. Kainan na, niyan mahugas kang kamay. Ako naman talaga ang tunay na anak ni Daddy. Maghuhugas ng kamay kakain na. Sage anak, kain na tayo. Nakipagtalik ako sa isang estrangherong lalaki. Alamin mo kung sino ang babaeng nasa kwarto ko kagabi. Daddy, Bata, hindi ako daddy mo. ikaw nga. Kamukha mo ang daddy ko sa panaginip ko. Sandali. Ako naman talaga ang tunay na anak ni Daddy. President Chen, Presidente. Gawin mo akong DNA test. Gusto ko agad ang resulta. President, bakit naman kailangan pa kayong pumunta para sa proyekto ng isang maliit na kumpanya? Ako na lang ang bahala. Sino nagsabi sa iyo na pumunta ako para sa proyekto? Eh bakit po kayo? Niyan ngayon si Daddy ang maghahatid sa iyo sa paralan. Jiang Yuning, hindi ba sinabi ko na kaya ka at si Nian na buhayin? Mainit sa labas, hindi mo na kailangang lumabas para magtrabaho. Sinabi ko nung araw ang kasal natin, magsisikap ako para sa pamilya. Huwag mong isipin na porke presidente ka ay may karapatan ka na. Ang aking karera, umunlad din. Sig, mula ngayon, ikaw ang bahala sa paghahanap buhay. Ako naman, alagaan si Nian. Ang bait ng asawa ko. Niyan, makinig ka na mabuti kay Daddy, alis na ako. Bye-bye. Bye, Mommy. Dahan-dahan lang, okay? Sinusuportahan ako ng asawa ko sa paghahanap buhay. Siyempre kailangan kong makita ng personal. Araw-araw na nagtatrabaho ng husto ang aking may bahay, nakakaawa naman. Kailangan mo bang maawa sa asawa ko? Presidente, hindi naman ibig sabihin nun ay kailangan ninyong umasa sa asawa ninyo. Kapag nasanay ka na sa pag-asa, okay na rin. Pero tulad mo na walang asawang sumusuporta, hindi mo maintindihan iyan. Kausapin mo ang manager dito, huwag hayang apihin siya. At saka huwag mong sabihin sa kanya na pumunta ako rito. Sage, Presidente. Si Nian nga pala ang tunay kong anak. Si Nian nga pala ang tunay kong anak. Siya pala ang babaeng nasa hotel nung gabing iyon. Ano pong asawa? Siya po ang nagligtas sa inyo. Sa loob ng maraming taon, hinanap ninyo siya at ngayon ay nasa tabi ninyo pala. Siguro ito na ang pinakamagandang plano ng Tadana. Kung hindi ako nagkakamali, pagkalipas ang 3 araw, karawan ba ng anak ko? Marami akong pagkukulang sa kanila sa mga nakaraang taon. Sa pagkakataong ito, gagawa akong pinaghandaan sa karawan. Ipapaalam ko sa lahat.
Sila ang aking asawa at anak, si Chen Mojo. Ayusin ko na po agad. Daddy, napakaganda ang koronang ibinigay mo sa akin. Gustong gusto ko. Mami, bakit may corona ka rin? Dahil pareho kayo ni Mommy na aking mga prinsesa. Handa na, nagpapagabi ka pa. Maraming salamat sa inyong lahat na dumalo sa kaarawan ng aking anak. Ipapakilala ko. Siya ang aking may bahay. Ang presidente at ang kanyang may bahay ay talagang makatugma. O nga, kaya naman ang prinsesa ay napakahuti. Minana niya ang kagandahan ng kanyang ina. Ningning, may regalo pa ako para sa'yo. Ano yun? Ikaw. Ako. Ningning, salamat sa pagdating sa buhay ko. At salamat din sa iyo sa pagbibigay sa akin ng isang anak na babae na kasing cute ni Nian. Daddy, nakikita ko na naman ang mga numero sa ulo ninyo. Ano? Yan nakakakita ka naman ng numero. Daddy, Mommy, ang haba-haba ng mga numero sa ulo ninyo. Daddy, Mommy, mukhang mabubuhay kayo ng matagal. Sutil kang bata, muntik na akong atakihin sa puso dahil sa'yo. First Lady, pumunta po kayo rito kasama ang prinsesa para sa family portrait. Tara na, aking may bahay. Tara. Halika, Nian. Tumingin sa camera.